Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste naghain ng 110 million peso libel suit laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala pang desisyon kung bubuwagin na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Negosyanteng si Atong Ang binibigyan na lamang ng hanggang ngayong araw ng mga otoridad para isuko ang kanyang mga baril. International Criminal Court naghahanap ng mga testigo para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wind signal number 1 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Bicol, Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Ada. Malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo inaasahan. At 4 na astronaut na kabilang sa NASA Crew 1 ligtas na nakabalik sa Earth matapos ang emergency splashdown. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 16, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsampa ng civil libel case si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Balayan City Regional Trial Court laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw. Mula sa Balayan, Batangas, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong dahilan ni Congressman Leviste sa pagsasampa ng reklamo laban kay Yusek Castro? Ella, ang reklamo ay kaugnay ng solar business ni Congressman Leviste at ito aniya ay kanyang isinampa ngayong araw upang maprotektahan ang kanyang pangalan. Nagtungo sa Balayan Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste upang mag-file ng kaso laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Paliwanag ni Congressman Leviste, libelous ang mga naging pahayag ni Yusek Castro tungkol sa kanyang solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio. Dagdag ng mambabatas na sa halip na criminal case na may kulong, civil case ang piniling isampa ng kanilang kampo kung saan humihingi sila ng 110 million pesos bilang danyos o damages. Ayon sa abogado ni Congressman Leviste na si Attorney Ferdinand Topacio, ang ginawa ni Yusek Castro ay hindi lamang simpleng exercise ng freedom of expression, kundi isang tinawag nilang targeted attack laban sa mambabatas dahil sa pagiging kritiko nito sa kasalukuyang administrasyon. Nilinaw naman ni Representative Leviste na wala siyang personal na galit kay Yusek Castro, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang integridad. Samantala, ayon kay Yusek Castro naman, hindi pa niya natatanggap ang kopya ng complaint na final ni Congressman Leviste dito sa Balayan, Batangas ngayong araw. Ngunit tumugon si Undersecretary Castro sa naging interview kanina umaga kay Congressman Leviste kung saan nag-iwan ng tanong si Undersecretary Castro sa mambabatas na sinasabing sino aniya ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng nasabing kaso at sino aniya ang lubos na makikinabang dito. Inaasahan mamaya, Ella, na
may press conference si Representative Levice dito sa Batangas at aabangan natin ang iba pang development kaugnay ng issue ito. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Matatalakay sa balik sesyon ng Kamara ang issue sa solar energy firm ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ayon ito sa tagapanguna ng House Legislative Franchises na si Negros Occidental 4th District Representative Jeffrey Ferrer. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kinumpirma ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson at Negros Occidental 4th District Representative Jeffrey Ferrer na mapag-uusapan sa isasagawang pagpupulo ng komite ang issue sa solar energy firm ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Partikular na sa other matters sa gagawing pagpupulo ng komite sa January 26, 2026, araw ng Lunes kung kailan din nakatakda ang balik sesyon ng Kongreso. Kasunod dito ng ulat na pinapatawa ng 24 billion pesos na halaga ng multa ang Solar Philippines o kumpanyang itinatag ni Congressman Leviste dahil sa pagpalyang i-produce ang committed na kuryente sa pinagkasunduang timeline. Kinansela na rin ng Department of Energy ang ilang service contracts nito. This issue na ngayon, talagang ilagay ko yan sa other matters muna because hindi yan part ng agenda. Pero ayon kay Congressman Ferrer, kung siya ang tatanungin, interesado siyang imbestigahan ang issue. Gayunman, nilinaw nitong kailangan may maghain ng resolusyon kaugnay nito o talakayin sa pamamagitan ng privilege speech sa plenary session ng Kamara. For me, gusto ko nga imbestigahan yan. But we will go into process. So ito yung issue about franchise, about Leviste, yung binigyan sila. Well, we'll take that. Somebody has to file. Yun ang procedure natin. Tapos, kung mag-file ng resolution to conduct any investigation, we have to follow the rules. The ruling, we have kailangan yung approval ng members of the committee. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, hindi lang simpleng paglabag sa prangkisa ng solar power firm ang iniimbestigahan ng kanyang tanggapan, kundi maging ang mga hakbang na ipinagbabawal sa batas at ginawa umano sa mapanlinlang na pamamaraan. Sa akin yan, yung mga technical na nangyari dyan, wala sa akin yan. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off. Na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Again. Di ba? Kung nag-spin-off ka ng kumpanya, meron kayong kontrata. Yung kumpanya mo, tsaka yung spin-off mo, tinali mo na yung kontrata. Siyempre, magkakavalue yung spin-off mo. Ano tawag doon? All of these contracts are all vetted by the DOE and approved by them. It goes into the energy mix of the Philippines. It goes into the projection of our country's energy needs. Pag niloko-loko mo lang yan, pag hindi mo inayos, paano tayo? Sa kanya namang social media post, iginiit ni Congressman Leviste na may nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya, kabilang na ang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas niya. Dagdag pa nito, ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensya niya sa mga nag-iimbestiga. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginagawa na ng mga otoridad ang lahat ng paraan para maibalik sa Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay para harapin ang kanyang mga kaso na may kaugnayan sa flood control project scandal. Narito ang report ni Jed Neresina. Isang malaking hamon ngayon sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapauwi kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay dahil sa kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at bansang Portugal, kung saan huling namataan umano ang dating mambabatas. Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, aminado sila na hindi magiging madali ang pagpapabalik kay former congressman ko sa bansa. Gayunpaman, binigyang diin ng DOJ na hindi ito hadlang para harapin ni Con ng personal ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Dahil ayon kay Secretary Vida,
Katuwang ang iba't ibang ahensya, gumagawa na ng paraan ang DOJ upang makahanap ng legal o alternatibong proseso upang makuha ang jurisdiksyon sa dating kongresista. Pero sa kabila po nito, gumagawa po ng pamamaraang legal at pamamaraan na katanggap-tanggap, diba? Sa ugnayan ng iba't ibang bansa. Yung tinatawag po nilang International Committee and Cooperation. Patuloy pong gagawa tayo ng pamamaraan para makuha po yung jurisdiction over the person ng akusado. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga na madala ang dating mambabatas sa harap ng korte sa Pilipinas dahil mawawala ng saysay ang kaso kung hindi siya mismo ang haharap sa mga paratang laban sa kanya. Kasi sa dulo po, mababaliwala, di ba? Kung hindi haharap sa husgado yung inaakusahan. Kaya po, yung mga legal na pamamaraan ay patuloy pong pinag-aaralan at gagawin po ng Department of Justice, kaakibat po ang iba't ibang ahensya para po makuha po ang jurisdiction sa pagkatao po ng akusado. Kaugnay nito, nauna ng hinikayat ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na direkta ng makipagnegosasyon sa Portugal para sa agarang pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Ombudsman Crispin Remulla na pwedeng persahang pauwiin ng Pilipinas si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula Estados Unidos. Ayon kay Remulla, sobra na kasi sa itinakdang panahon ang pamamalagi nito sa ibang bansa. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Nananatiling nasa Amerika ang nagbitiw sa pwesto na Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ito'y sa kabila ng kasalukuyang investigasyon sa mga proyektong pang-infrastruktura sa kanyang dating pinamumuno ang ahensya. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, lumagpas na sa itinakdang panahon ang pananatili nito sa ibang bansa. It's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya pong sipain pa uwi dito. Noong November 11, 2025, nagpaalam si Bonoan na pupunta ng US kasama ang kanyang asawa upang samahan ito na magpagamot. Ipinangako ng dating kalihim na babalik ito ng bansa December 17, 2025. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuuwi. Kaugnay nito, inisyuhan na rin si Bonoan ng sapina ng Senado upang dumalo sa isasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal sa Lunes, January 19. Payo ni Remulla kay Bonoan, voluntaryo na lamang na umuwi kaysa sa pilitan pang bitbitin ng mga otoridad. Samantala, bukod sa ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na tahasan umanong niloko ni Bonoan ang Pangulo dahil sa pagsusumite ng mga mali-maling grid coordinates ng flood control projects, sinigundahan rin ito ni Remulla matapos mapag-alamang ilan sa mga maling lokasyon na ito ay umikot sa unang distrito ng Bulacan. Pero nung tinitingnan namin yung 421 ghosts, marami talaga improbable. Kaya alam namin, nanggaling din sa First District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Pinaghihinalaang hindi lang si Bonoan ang nagmanipula ng mga datos, kundi maging ang ilang mga opisyal mula sa naturang distrito. Suspetsa pa ni Remulla, maaaring nasa 30% lang ng 421 ghost flood control projects ang tiyak, ngunit vine-verify pa ito ng Public Works and Highways Department. Matatanda ang isa si Bonoan sa inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman kasama ang dalawang dating undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral at Roberto Bernardo.
Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Naglabas ang Senado ng 13 sabina para sa mga personalidad at dokumento na kailangan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay sa gitna ng pagpapatuloy ng investigasyon ng komite sa flood control scandal. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Kinumpirma ni Senate President Vicente Sotto III na nag-issue na siya ng mga supina para sa mga personalidad at dokumento na kailangan sa isasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. 12 personalidad ang na-issuehan ng supina ad testificandum o mga taong pinahaharap at pinakukunan ng mga salaysay sa Blue Ribbon hearing. Kabilang sa mga pinatatawag sa pagdinig ay sina dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at mga bagman umano nitong sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Gayon din ang former Secretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Manuel Bonoan at 3 pang dating DPWH officials na sina Gerald Pacanan, RJ Dumasig at Gerald Opulencia. Pinadadalo din sa pagdinig ang iba pang mga nasasangkot sa anomalya na sina dating Department of Education Undersecretary Chai-Give Olivar, Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana at tech billionaire Maynard Ngu na iniuugnay naman kay Senador Francis Cheese Escudero. Inisyuhan rin ng supina ang whistleblower na si dating Philippine Marine Master Sergeant Orly Guteza. Kapag hindi dumalo sa Blue Ribbon hearing ang mga inisyuhan ng supina, maaaring patawan ang mga ito ng contempt order at iparesto ng Senado. Samantala, pinapakuha rin ng komite ang ilang dokumento ng DPWH mula kay Secretary Vince Dizon. Nauna nang sinabi ni Blue Ribbon Chairperson Senador Panfilo Lacson na nakausap na niya ang kalihim kaugnay ng mga dokumentong kailangan nila sa pagdinig. Kabilang na anya dito ang tinaguriang Cabral Files na mga dokumento mula sa yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nakatakdang isagawa ang pagdinig ng Blue Ribbon sa Lunes, January 19. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa magiging estado ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ay matapos lumutang ang issue ng pagbuwag sa independent body matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioners. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano na yung posisyon ng Pangulo sa magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure? Yes, Aga, sa ngayon ay wala pang desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bubuwagin na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Pangulong Marcos, titignan pa niya ito kapag natapos na ang trabaho ng ICI. Partikular na rito ang ginagawang pag-iimbestiga sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are 1 or 2 other loose ends that they have to clear up. Wala pa rin desisyon si Pangulong Marcos ukol sa pag-a-appoint ng mga bagong commissioners ng ICI. Kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni dating Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Ito ang sagot ng Pangulo sa ambush interview matapos niyang pangunahan kanina ang inaugurasyon ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa Mandaluyong City. Ang bagong mega treatment facility na ito ng Manila Water ay magsisilbing catchment area ng Mandaluyong, San Juan at Quezon City. Nakadisenyo ito upang mag-treat ng 60 million liters na waste water per day at pakikinabangan ng mahigit 650,000 residents ng Metro Manila. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Sarado at secured na ang Department of Public Works and Highways Cordillera Office sa Baguio City matapos itong masunog kamakalawa. Hindi na rin pinapayagang makapasok ang sinuman kabilang ang mga opisyal ng kagawaran. Ang detalye sa report ni Grace Doctolero. Round the clock ang pagbabantay ng Baguio City Police sa compound ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region kasunod ng naganap na sunog kamakalawa na nagmula sa Financial Management Records Room. Nagsasagawa na ng forensic examination sa insidente ang Bureau of Fire Protection Central Office. Kumuha na ng sample materials at mga kable para matukoy ang posibleng sanhi ng sunog. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa ngayon ay off-limits na ang lugar. Sa ngayon, pinagbabawal ni Secretary lahat, Secretary Vince, kasi nag-uusap kami na pumasok and any unauthorized person, especially personnel from DPWH, will not be allowed to enter the facility. So sinecured natin yan kagabi pa. Lumalabas sa paunang investigasyon na posibleng may kinalaman ang problema sa kuryente ang sunog. May naobserbahan umanong nag-spark na mga kable malapit sa DPWH bago pa man ang insidente. Nakaranas din ng fluctuation ng kuryente ang tanggapan bago nagsimula ang usok at apoy. May mga nagsabi rin na pagbalik ng kuryente sa lugar ang dahilan ng surge dahil sa brownout sa buong Baguio City. Samantala, may direktiba na rin na ang BFP na ng Central Office ang hahawak sa investigasyon. There's already a directive that the Bureau of Fire's Central Office or main office will take over the investigation. So yung mga forensics, as a result of the forensics, several items were already, several pieces of evidence such as yung wire, at the same time pati na rin yung mga materials doon, kinuhanan na ng sample, tinitingnan kung merong mga accelerators, and at the same time yung wire, kaya kinuha yung wire, tinitingnan din kung merong arcing. Binigyang diin ng alkalde na hindi pa matutukoy ang tunay na sanhi ng sunog at kailang hintayin ang opisyal na resulta ng forensic investigation. Nanawagan rin ang pamahalang lokal na iwasan ang pagkalat ng haka-haka at maling impormasyon sa nangyaring sunog. Inaasang ilalabas ang opisyal na resulta sa mga susunod na araw para linawin ang pinagmulan ng sunog sa DPWH Cordillera Office. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nanawagan ang International Criminal Court o ICC sa mga posibleng testigo na makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa kaso ng war on drugs sa Pilipinas sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, maaaring direktang lumapit sa kanilang tanggapan at makipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal sa pamamagitan ng isang link na nakapost sa kanilang official Facebook page. Kabilang sa mga hinihikayat ng ICC na tumistigo ang mga law enforcement agencies gaya ng mga pulis. Naglabas na ng reward money ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa agarang pag-aresto sa itinuturing na mastermind sa kaso ng missing Sabongeros na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, number 1 most wanted na ngayon ng bansa si Ang na itinuturing na ring armed and dangerous. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Porsigido ang pamahalaan na mahuli sa lalong madaling panahon ang itinuturong mastermind sa kaso ng missing Sabongeros na si Charlie Atong Ang. Katunayan, naglabas na ng 10 milyong pisong reward ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon upang maaresto si Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, galing mismo ang pondo sa intelligence fund ng DILG. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na may hirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Sinabi naman ng CIDG,
na nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga ari-arian ni Ang sa iba't ibang lugar sa bansa kabilang nasa Batangas, Laguna, Mandaluyong at Pasig. There are properties, ma'am, na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang ng panahon ng paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na nakagamit siya po ng dami. But we're continually monitoring. There are information, ma'am, coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. Pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Dahil sa patuloy na pagtatago ni Ang sa batas, itinuturing na ng DILG na number 1 most wanted person sa Pilipinas si Ang. Sinama na po kasama po si Atong siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing over 100 missing Sabongeros. Itinuturing din itong armed and dangerous ng kagawaran. Kaya naman, ipinag-utos na rin ng PNP ang pagkansila sa lisensya ng 6 na baril nito. He is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. Sakali naman ang makalabas ng bansa si Ang, hindi rin ito makapagtatagpo sa batas dahil ipinasasama na ito sa Interpol Red Notice. Si Ang ay may kinakaharap na kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention, kaugnay sa pagkawala ng nasa 34 na mga sabongero noong 2021 hanggang 2022. Matapos na maisilbi ang warrant of arrest sa 17 akusado, nananatili pa rin ang mga ito sa CIDG hanggat hindi pa naglalabas ng commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Leia Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Department of Justice na maaaring ipatigil ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang warrant of arrest laban sa kanya. Narito ang report ni Dante Amento. Itinuturing ng fugitive from justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hindi pa rin kasi ito sumuko kahit na mayroon ng warrant of arrest ang korte sa Laguna laban sa kanya. Naniniwala din ang Department of Justice o DOJ na nasa bansa pa si Ang batay sa impormasyon na kanilang nakuha na wala itong record na lumabas ng Pilipinas. Dagdag pa ng DOJ, maaaring ma-archive ang kaso ni Ang kapag hindi pa rin ito maaaresto, tulad ni dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Samantala, dagdag pa ng DOJ, maaaring hilingin ang kampo ni Ang sa korte na i-hold in abeyance o itigil muna ang pagpapatupad sa arrest warrant. Mayroon pa kasing motion for reconsideration ang kampo ni Ang sa DOJ. Pero paliwanag ng DOJ, depende na sa hukuman kung pagbibigyan ito. Itinanggi rin ng DOJ na premature at one-sided ang korte sa desisyon nito. Kung tutuusin nga, noong Disyembre pa natin hihintay na maglabas ng warrant. Pero inabot ng halos 2 linggo bago ito lumabas. No? At ito'y sa Santa Cruz Court pa lang. Una nang sinabi ng kampo ni Ang, naggagawa sila ng paraan upang i-challenge ang warrant of arrest. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinasusuko na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office kay Atong Ang 6 na armas nito hanggang ngayong araw.
Ito'y matapos na kansilahin ng PNP ang kanyang license to own and possess firearms at rehistro ng mga baril. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung susunod na hakbang ng PNP kapag nabigo si Atong Ang na isurrender yung kanyang mga baril ngayong araw? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Magsasagawa na ng operasyon ang Philippine National Police sakaling mabigo si Atong Ang na isuko ang kanyang mga armas ngayong araw. Sa ipinadalang sulat ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, inutusan nito si Ang, mga kaanak at security guard nito na isurrender na sa lalong madaling panahon ang 6 na armas ng negosyante. Kabilang sa mga armas ni Ang ay ang tatlong 9mm pistol, isang 5.56 rifle, isang 2.260 rifle at isang 38 revolver. Ipinasusurrender na rin ng FEO Aga ang mga armas na nakapangalan naman sa kanyang mga security guards. Nauna nang sinabi ng CIDG, sakaling mabigo si Ang na isurrender sa PNP ang kanyang mga baril, mag-a-apply sila ng search warrant sa korte para pwersahin kunin ang naturang mga armas. Paliwanag ng FEO, otomatikong kinakansela ang lisensya ng mga baril ng isang gun holder kapag nagkaroon ito ng kaso. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na magandang sumuko na lamang at sa korte na magpaliwanag ang negosyanteng si Atong Ang. Kasunod ito ng pahayag ng kampo ni Ang na wala siyang kasalanan at premature ang arrest warrant laban sa kanya. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyan ng due process si Ang tulad ng upang marinig ang kanyang panig. Matagumpay na nahuli ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang Chinese national na may Interpol Red Notice. Kinilala ang dayuhan na si Xiao Chaoying, 49 anyos at pinaghahanap ng batas dahil sa kasong estafa. January 11 nang dumating sa Pilipinas si Xiao mula sa Hong Kong at matapos ang isinagawang confirmation ng Interpol Red Alert ay agad na nakipag-ugnayan ang Bureau of Immigration Interpol Unit para sa kopya ng warrant of arrest laban sa dayuhan. Agad namang itinurn over si Xiao sa National Bureau of Investigation para harapin ang mga inihaing kaso laban sa kanya. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na trading sa international market, posibleng tumaas ng nasa piso at 35 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 60 centavos per liter naman ang inaasahang magiging dagdag sa gasolina at piso naman sa kerosene. Ayon sa Oil Industry and Management Bureau ng Department of Energy, ilan sa mga faktor na nakaambag sa oil price hike ay ang tumitinding tensyon sa Iran na siyang ika-4 na largest producer ng krudo sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Pinag-iingat ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang publiko, lalo na ang mga motorista, laban sa mga pekeng email ng NCAP traffic violation. Ayon sa MMDA, may mga natatanggap silang ulat ukol sa email message na naglalaman ng umano'y traffic violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy at kung papaano ito babayaran sa pamamagitan ng pagpindot sa button. Paalala ng MMDA na ang no-reply at mmda.gov.ph lamang ang official sender para sa email notification ng MMDA at hindi NCAP violations. Habang MMDA_NCAP naman ang para sa text message. Paglilinaw ng MMDA na ang real-time notification ng NCAP ay walang payment links, walang reply to sender, walang SMS contact information at walang pangalan ng registered vehicle owner. Bili ng ahensya, huwag pindutin ang anumang link o button para hindi may scam at i-verify ang mga pinanggagalingan ng impormasyon mula sa lehitimong sources.
Nananatiling kanselado ngayon ang biyahe ng ilang mga bus at barko bunsod ng masamang lagay ng panahon dahil sa bagyong Ada. As of 7 a.m. advisory ng PITX, kabilang sa mga biyaheng kanselado ang mga bus na biyaheng Tacloban, Biliran at Liloan. Gayun din ang mga bibiyahe Patagum City sa Davao. Samantala, kanselado rin ang biyahe ng mga barko sa mga pantalan sa Bicol. Gayon din sa Marinduque at Quezon. Wala rin munang biyahe ang lahat ng mga sasakyang pandagat sa port sa Masbate, Eastern Leyte at Samar, pati na sa Western Leyte at Biliran. May mga biyahe rin na kanselado sa mga port sa Bohol, Agusan at Surigao dahil sa banta ng masamang panahon. Naglabas ng advisory ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung saan pinapayuhan ng publiko na iwasan muna ang non-essential land travel sa Bicol Region sa gitna ng banta ng bagyong Ada. Ayon sa LTFRB, hindi nila hinihikayat sa ngayon ang non-essential land travel, partikular na sa probinsya ng Masbate at Catanduanes, pati na ang ilang area sa Visayas at Mindanao. Nagbabala ang LTFRB sa pagkaantala ng mga biyahe at posibleng congestion sa mga pantalan maging sa Maharlika Highway dahil sa banta ng masamang panahon. Samantala, patuloy na makararanas ng mga pabugso-bugsong hangin at pag-ulan ang silangang bahagi ng Visayas at Bicol Region dahil sa bagyong Ada. Ayon sa Pag-asa, maaaring tumagal ng 5 araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ang detalye hatid ni Benison Estareja, weather specialist ng DOST Pag-asa. Huli pong namataan ang sentro ng bagyong Ada sa layong 325 kilometers na lamang sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin ito ang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilaga sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, kung mapapansin po nila, mayroong mga makakapal na ulap associated po sa mga thunderstorms at mga heavy rains. Dito po sa timog na bahagi ng Kabikulan, dito rin po sa may Eastern Visayas, hilagang bahagi ng Negros and Cebu Islands as well as eastern portion ng Panay Island. Asahan po sa mga susunod na oras ang heavy to intense na mga pag-ulan at possible po na nagtataas na doon ng heavy rainfall warnings. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, meron din po mga pag-ulan associated sa bagyong Ada. Kabilang na dyan itong Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, hanggang dito sa may Camiguin and Misamis Oriental. Meron din po minsang malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Ilang bahagi naman ng Luzon, dito sa may northern and central portions, andyan pa rin ang malamig na amihan or northeast monsoon na siya nagdadala lamang po ng mga mahihinang ulan, minsang katamtamang ulan dito sa may Cagayan Valley and Cordillera region as well as lalawigan ng Aurora. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, meron lamang mga isolated light rains or pulupulong mga pag-ambon. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din at may tsansa lamang po ng saglitang ulan at mga thunderstorms. Base sa ating latest satellite animation, meron din po tayo nakikitang linya. Ito yung tinatawag natin na shear line kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies, pero offshore po ito or hindi pa ito nakakaapekto sa ating kalupaan. Nandito lamang siya sa may Philippine Sea habang wala naman tayong nakikita ang panibagong low pressure area na mabubuo bilang bagyo sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos po ngayon at bukas ang Tropical Storm Ada pa-northwestward or pahilagang kanluran. So ibig sabihin magkakaroon pa rin po ito ng close approach or paglapit dito po sa may Northern Samar and Eastern Samar as well as Catanduanes. Mananatili pa rin po ito sa susunod na 2 hanggang 3 araw as a tropical storm, so minimum of around 65 kilometers per hour na taglay ng hangin. Nakikita natin pagsapit po sa araw ng Lunes, nasa may silangan na po ito ng Camarines Norte at nagiging mabagal ang pagkilos. Isa sa mga factor nga yung paglihis or yung pag-recurve from moving northwestward. Pagsapit po ng Lunes or late Sunday, ito po ay kikilos pa-northeastward. Isa sa mga factor po ay yung presence by that time ng anti-cyclone or high pressure area dito po sa may Indochina at West Philippine Sea. So kapag meron tayong high pressure area, ang tendency ng mga bagyo ay lumayo doon sa high pressure area na yon. Pagsapit naman po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan yung paglakas ng high pressure area naman dito sa may hilaga ng bansa. Ito yung magtitrigger
mag-trigger po ng panibagong surge ng northeast monsoon or amihan. So apart from that high pressure area sa may Indochina, magkakaroon ng high pressure area later on dun sa may hilaga ng bansa. Yun naman yung magkikilos or yung mag-dictate po sa pagbaba or pag southeastward movement nitong si Bagyong Ada pagsapit po ng Tuesday. And apart from that, dahil malamig ang amihan, magkakaroon po ng cold surge na maaaring mag-trigger ng paghina ng bagyo from tropical storm into a tropical depression. So within the next 5 days, mananatili pa rin po sa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Ada at meron tayong senaryo na sa kalagitnaan po ng susunod na linggo, humina na lamang ito into a tropical depression and eventually as a low pressure area habang nasa loob ng ating PAR. However, kung mapapansin po nila, nagiging mabagal nga yung pagkilos nitong si Bagyong Ada sa mga susunod na araw. So kapag bumabagal ang bagyo, nabababad din po sa mga pag-ulan itong mga pinakamalapit sa bagyo kabilang na po ang Bicol Region at Samar Island. So laging tumutok sa ating mga updates dahil itong nakikita po natin na forecast cone of probability o yung tinatawag na ngayon na cone of confidence, malawak pa. Ibig sabihin kapag malawak yung cone of confidence, mataas din po yung chance na nagbabago pa yung ating mga track, no? At typical din yung ganitong malaking forecast cone of probability kapag tropical depression or mahinang bagyo lamang po or tropical storm, kagaya nitong si Tropical Storm Ada. Isa rin dapat natin pansinin po, no, yung paglapit ng bagyo dito sa may Samar Island at saka po sa may Catanduanes. Magti-trigger pa rin po yan ng malalakas na hangin at mga pag-ulan. So kahit sabihin natin na maliit ang mga tsansa na ito yung magla-landfall dun sa mga areas na yon, bukas hanggang sa Sunday, magkakaroon pa rin po ng malalakas at pabugsubugsong hangin doon. Worst case scenario hanggang signal number 2. Pero yung signal number 1, most likely nga po sa may Eastern Visayas and Bicol Region sa susunod pa na 2 araw. Sasamahan din po yan ng malalakas na mga pag-ulan, minsan intense po ito at nagkukos nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya naman sa ngayon, meron po tayong tropical cyclone wind signal number 1 or malalakas sa hangin ngayon hanggang bukas. Dito po sa may silangang parte pa rin ng ating bansa sa 14 na lugar, kabilang ng eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Signal number 1 din sa eastern portion ng mainland Masbate, kabilang ng Anticao and Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, northern and central portions of Leyte, gayon ang eastern portion of southern Leyte, hanggang dito sa may Dinagat Islands at sa mga eastern ng Siargao and Bukas Grande Islands sa may Surigao del Norte. So tinanggal na po natin yung wind signal number 1 dito sa may Surigao or mainland Surigao del Norte at Surigao del Sur. Magpapatuloy pa rin po itong babala bilang isa sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas and Bicol Region. Pero habang lumalapit yung bagyo doon sa ating kalupaan, based po doon sa ating previous track, hindi rin natin inaalis yung chance na mamayang hapon or gabi magtataas din tayo ng wind signal number 2 sa bahagi po ng Samar Island and later on by tomorrow, posible rin ang signal number 2 sa easternmost sides ng Bicol Region. Bukod po dun sa nararamdaman ng ating mga kababayan doon na malalakas na hangin, meron ding mararamdaman po ng mga pabugsubugsong hangin over the rest of Luzon and Visayas and some parts actually of Mindanao, no? Sa susunod na mga araw, yan po ay dahil naman dun sa outer bands o yung ilabas na parte po nitong si Bagyong Ada plus yung northeast monsoon or hanging amihan. So asahan po ngayong araw, mahangin pa rin po dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Aurora and Quezon. May kalamigan din po at presko ang hangin dulot ng amihan. Meron din po pabugsubugsong hangin sa may Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, buong Visayas, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, hanggang dito sa may Davao Occidental and Sarangani may mapugsubugsong hangin dahil kay Bagyong Ada. And by tomorrow naman po, January 17, asahan pa rin po ang mga gusty conditions dito sa may Batanes and Babuyan Islands dahil po yan sa northeast monsoon, maging sa northern and eastern portion ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Ilocos Norte, gayon din sa Aurora, down to Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, hanggang dito sa may Bicol Region, even Visayas, no, kahit lalayo na yung bagyo pagsapit po bukas, Dinagat Islands and Surigao del Norte, asahan pa rin yung pabugsubugsong hangin at pagsapit ng Sunday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon and Visayas ang may strong to gale force gust.
Pagsapit naman po sa mga pag-ulan, asahan po within the next 24 hours, crucial yung mga pag-ulan natin dito sa may Northern Samar and Eastern Samar. Posible po itong umabot sa hanggang 200 millimeters na dami ng ulan in a 24-hour period. So ibig sabihin po niyan by visualizing from 100 to 200 millimeters, yan po equivalent sa 100 to 200 liters na dami ng ulan per square meter po yan sa Northern Samar at sa Eastern Samar. Ano yung ganun karami pag-ulan? Pwede po ito mag-cause sa mga pagbaha, hindi lang doon sa mga mabababang lugar, kundi yung maging mga hindi masyadong binabahang mga lugar. Posible rin yung pagguho ng lupa sa mga mountainous na mga lugar, doon sa mga nabanggit nating probinsya, at pag-apaw din ng mga kailugan. Samantala, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali over Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, down to Leyte, Southern Leyte, and Dinagat Islands. Ibig sabihin po niya nasa 50 to 100 liters. 50 to 100 liters sa dami ng tubig ulan per square meter din po. No? So ito yung mga ulan na nagkukos naman ng mga pagbaha in some low-lying areas at sa mga piling bulubundukin na mga lugar. So kabilang na dyan yung Mount Mayon dito po sa paligid ng Albay, magkakaroon po within 24 hours ng moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Mari na ito mag-trigger ng ilang pagbaha or mga localized na mga landslides dun sa kanilang lugar. Asahan din po, within the next 24 hours or within the day, magkakaroon din po na mataas sa tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng Kabikulan, scattered po, kalat-kalat ng mga light to moderate rains, maging sa natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, natitirang bahagi ng Caraga Region at sa Zamboanga del Norte. Nagpapatupad na ng preemptive evacuation ang mga otoridad sa Albay para sa mga residente sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Kasunod ito ng paglalabas ng babala ng PHIVOLCS kaugnay sa posibilidad ng pag-agos ng lahar dahil sa inaasahang malakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Ada. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta na yung sitwasyon dyan sa Albay at malakas na ba yung pag-ulan? Yes, Aga, magandang tanghali. Sa ngayon ay bahagyan ng nararamdaman ang mga pag-ulan dito sa buong probinsya ng Albay dulot nitong Bagyong Ada. Aga sa Mayon advisory na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagpaalala ang ahensya sa posibleng pagdaloy ng lahar sa paligid ng Bulkang Mayon dulot ng malalakas na pag-ulan na dala nitong Bagyong Ada. Base kasi sa Tropical Cyclone Bulletin number 8 ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang Tropical Storm Ada ay makakaapekto sa eastern coast ng Southern Luzon mula ngayong araw hanggang bukas January 17. Magdadala ito ng malalakas na pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm ng tubig ulan. Babala ng PHIVOLCS sa mga residente at lokal na pamahalaan na maging alerto lalo na sa mga nasa loob ng 7 to 8 km extended danger zone dahil sa posibleng lahar. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng dumaan ang eruption lahar sa southern at eastern slope ng Mayon Volcano na maaari may mga pyroclastic density current o PDC. Sa daraga, posibleng maapektuhan ang barangay Miisi at Binaan channels. Sa Legazpi, kabilang sa maapektuhan ang barangay Mabinit, Bunga, Mataanag, Buyuan at Padang. Sa Santo Domingo, posibleng tamaan ang barangay Lidong at Basod River. Apektado rin ng non-eruption lahar ang barangay Masarawag at Maninila sa Ginubatan, Albay. Paalala ng PHIVOLCS, napakadelikado ng lahar kaya pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong barangay na maghanda at lumikas kung kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon, Aga, ay suspendido na din ang pasok sa lahat ng paaralan dito sa probinsya ng Albay at meron na din ng mga stranded na mga individual sa lahat ng pantalan dito sa Kabikulan. Tinataya ng Philippine Coast Guard na 3,106 na ang mga individual na stranded dito sa mga pantalan at meron ng 1,319 na mga rolling cargos at 16 vessels ang nananatili sa mga pantalan at stranded sa kasalukuyan dahil dito sa Bagyong Ada. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Ryan Zalatandol. Good news sa mga manggagawa sa Northern Mindanao dahil epektibo na simula ngayong araw, January 16, 2026, ang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Ayon sa Wage Order number RX24, magiging 486 pesos na ang daily minimum wage sa non-agriculture at agriculture sectors sa ilalim ng Wage Category 1 at 471 pesos naman sa Wage Category 2 sa Region 10 o Northern Mindanao. Bukod dito, muli ring tataas ang sahod simula May 1, 2026 kung saan magiging 500 pesos ang minimum wage sa Category 1 at 485 pesos sa Category 2. Samantala, sa ilalim ng Wage Order number RBXDW06, itinaas din sa 6,500 pesos ang buwan ng minimum wage ng mga kasambahay sa buong rehiyon. Layunin ng mga wage hike na matulungan ang mga manggagawa na makasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ligtas na nakabalik sa Earth ang 4 na astronaut ng nasa Crew 11 matapos mag-splashdown ang kanilang SpaceX Crew Dragon capsule sa Pacific Ocean malapit sa California madaling araw noong January 14. Pinutol ang kanilang misyon sa International Space Station at inuna ang pagbabalik dahil sa isang serious medical condition ng isa sa mga astronaut na ang kauna-unahang kaso sa kasaysayan ng ISS. Sakay ng capsule na Endeavour ang mga Amerikanong sina Zena Cardman at Mike Fink, Japanese astronaut na si Kimiya Yui at Russian cosmonaut na si Oleg Platonov. Matapos ang mahigit 10 oras na pagbaba mula sa kalawakan, ligtas na lumapag sa dagat ang capsule sa tulong ng mga parachute kung saan namataan pa ang ilang dolphin na lumalangoy sa paligid nito. Nagpaalala ang Philippine Consulate General sa Osaka matapos mapansin ang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong turista na nawawala ng pasaporte habang naglalakbay sa Osaka at mga kalapit na lugar. Hinimok ang mga biyahero na maging mas maingat sa kanilang pasaporte at personal na gamit lalo na sa mga matataong lugar. Ayon sa konsulado, kadalasang nawawala ang passport kapag naiiwan sa counter, nakakalimutan sa cashier o hindi ligtas na nailalagay sa kanilang mga bag. Binigyan din ng konsulado na ang mahirap na sitwasyon ang kaharapin kapag nawala ang kanilang mahalagang dokumento gaya ng passport dahil maaaring magdulot ito ng missed flights, dagdag gastos sa rebooking at matagal na proseso ng pagkuha ng travel document. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 25 na nagsasabi, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.